Brace yourself guys dahil dito sa Pinas, ire-release na ni Honda itong si Honda ADV 350. Legit talaga dahil as a matter of fact, ito nga't sinasakyan na natin. Samahan niyo ako at alamin natin yung kanyang specs, features, and also the price. Sobrang pogi ng maxi scooter na to na sobrang hirap din i-vlog dahil talaga namang dinumog nung ito'y nilaunch. Pagkasipat ko ay talaga namang kamukang kamuka ni ADV 160. May mga nabago lang at ex-ADV inspired yung kanyang taillight. Dalawa nga ang kulay na pwede nating pagpilian. Una ay itong glossy red at meron din naman siyang matte black. Kapag meron ka nga nito at sumama ka sa mga rides ng mga naka-ADV 160 riders, parang ikaw na yung queen ng isang colony. Kamukha kasi at mas bulky, kaya mas dominant siyang tignan. Check naman natin itong kanyang gulong. Meron itong tire size na kasing lapad ng sa ex-ADV, 120/70. Pagkakaiba nga lang, ito ay 15, si ex-ADV ay 17. Sa design naman ng kanyang mags, meron tayong X-shape, 6-spoke criss-cross pattern, cast aluminum wheel na gold ang finish. Same color finish for both color variant. Silipin naman natin ang ating suspension dito sa kanyang harap. Meron tayo ditong upside-down telescopic fork. Yan ay magandang choice para sa dual sport na scooter dahil sa kanyang stability. Mas smooth magmaneuver sa plain and rough terrain. Speaking of dual sport, ay dual sport na ang kanyang stock tires, tubeless and mid-ziller ang ginamit na rubber. Sa atin namang stopping power, ito ay naka-single disc with 2-pot hydraulic caliper na Nissan ng brand. And speaking of brand, ay Showa po ang ginamit na brand sa kanyang suspension. Additional details, meron itong ABS na decals sa kanyang tapaludo. At mukha na rin itong may built-in na mudguard dahil mahaba na ang extension ng kanyang fender. Ang kanyang ilaw ay all LED. Kamukha nga ni ADV 160 ang kanyang harapan, mas bilugan lang ng konti itong si ADV 350. When turn on, ang kanyang mga ilaw, aggressive and masculine talaga ang itsura nito. Ang puti ay ang kanyang daytime running light na may feature na nag-a-adjust ang kanyang light intensity depende sa kanyang surroundings. Pwedeng brighter or dimmer. Same pa rin ng setup na kahiwalay pa rin yung kanyang turning lights. Ito rin ay equipped ng ESS or Emergency Stop System. Automatic na mag-on yung kanyang hazard light kapag may sudden brake or hard deceleration na ma-detect ng system ni 350 to warn the drivers na nasa likod mo. At equipped din to ng self-canceling, ibig sabihin kung tumakbo na ng tuloy-tuloy ang scooter, mag-auto-off yung kanyang hazard light. Ito ang kanyang visor ay mahaba at transparent. Unlike any other 300cc pataas, ay electronic na ang pag-adjust ng kanyang wind visor, ito ay manual pa rin. On how to adjust ay parang ADV 160 pa rin. Puntahan naman natin itong kanyang handlebar. As you can see, naka-lever guard na rin to. Ganyan mo na siya mabibili, may stock nang nakakabit. Dito sa ating mga buttons, meron itong passing light, on and off nitong kanyang traction control. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang feature na yan ay pinagsasabay nito ang harapan at likurang gulong para maiwasan ang pag-skid o pagtumba ng motor lalo na sa mga mabubuhangin, madudulas o malulumot na daan. Nandyan din ang kanyang busina at turning lights button plus yung joystick na pang-navigate sa kanyang meter panel. Dahil may feature pa itong Honda Road Sync integration. Ang function na yan ay pwede mong mai-connect ang cellphone mo sa kanyang meter panel para ma-access mo yung phone calls, music, and navigation kahit na tumatakbo yung motor. Gagamitin mo lang yung joystick, mananavigate mo na yung phone mo kahit nakabulsa at nakikita mo pa ang display sa kanyang meter panel. 5-inch ang length ng kanyang TFT meter panel at very visible yung kanyang display. Ang pogi rin ng design nitong kanyang handlebar. Naked at kung sisipatin mo ay naka-lifter na. Ang isang ito ay naka-smart key na rin. Dito mo na rin bubuksan yung kanyang seat and fuel. Ang kanyang fuel capacity ay 11.7 liters and consumption of 30 kilometers per liter.
Ito namang right side ang mga buttons natin, hazard, electric starter at yung kanyang kill switch. Nandyan din yung kanyang throttle na kung i-full throttle mo siya ay kayang umabot ng 152 km/h ang kanyang top speed. Impressive na ang top speed na yan dahil sa laki ng kanyang katawan and build for semi-off-roading ay meron din palang ibubuga ang isang ito. Ang seat height nito ay 795mm, mas mataas ng 15mm kesa kay ADV 160 na 780mm. Premium looking itong kanyang seat na merong pagka-robotic design, maganda ang upholstery at two-tone ang kanyang upuan. Sa kanyang body fairings, hindi tinipid sa design. Rugged ang kanyang looks and very masculine ang kanyang aura. Yung kanyang cuts and angles ay very precise. Napaka-premium talagang tingnan. Sa ating foot positioning, meron siyang standard at touring. Sa likod naman tayo guys, XADV 750 ang looks nito. Split type din yung kanyang handlebar, nakahiwalay pa rin yung turning lights assembly ng stoplight. Sa exhaust ay balot na balot ang isang ito and bulkier compared sa XADV. Pero dito kay ADV 350 ay hindi ka pwedeng bumomba dahil ang transmission nito ay fully CVT only. Sa 750 kasi ay pwede kang bumomba dahil dual clutch transmission siya. Sa 5.2 ang height, ganyan ang lagay kung kayo ang sasampa. At ang lagay naman ng makina nito, meron itong 330cc na engine, liquid-cooled 4-stroke, 4 valves, single overhead cam, single cylinder, ibig sabihin hindi pa tunog big bike at meron pa rin kasama ang ESP technology. Meron din naman itong maximum horsepower na 29 HP at 7,500 RPM with maximum torque of 31.5 Nm at 5,250 RPM. Meron itong bore stroke na 77 by 70.8 mm. Tumitimbang naman ito ng 188 kg na katumbas ng halos 4 na kabang bigas. 10.5:1 ang kanyang compression ratio. Ang overall dimension naman nito, ang length niya ay 2,200, ang width niya ay 895 at ang kanyang height 1,430 mm. 140/70/40 naman ang size ng gulong dito sa likod. Parehas din na naka-single disc ang harapan at likod na preno. When it comes to suspension, same sila ng ADV 160, dual shock na may sub-tank and Showa ang brand na ginamit. Nagkaroon naman tayo ng chance na sakyan ito. Ang height po natin ay 5'6". May ground clearance ito na 145mm. And 795 naman sa kanyang seat height. And I believe na kung nakababa yung stand ay yung isang paa lang natin ang nasa ground at nakatiptoe tayo. Sa UK pala guys, yung 350 nila doon, meron siyang heated grips. Hindi lang natin sure kung same specs yung 350 natin dito. Malaki din naman ang kanyang underseat compartment. 48 liters, merong Type-C charging port at meron na ring ilaw. Kasya din naman ang dalawang helmet. Sa kanyang presyo naman ay wala pang official. Pero tinanong natin si Meta at yan yung kanyang sagot. Ang max is 248,000 pesos. Pero kung sa Malaysia naman dahil nauna dong nilabas, converted to peso ay nasa 300 plus. Sabihin na natin na nasa 300,000. Para sa inyo mga keyboard warriors, sulit ba si ADV 350 sa kanyang presyo? Your thoughts and suggestions palagay naman sa comment section. Guys, do not forget to like, share, follow, and subscribe sa ating social media account para updated kayo sa lahat ng ating upload. Thank you for watching. Ride safe!